Nagbabalik po ang homepage. Zinc is an important mineral. In fact, ito po yung tinatawag na essential trace element, no? Required for a number of bodily functions involving energy and metabolism. Malaki din po ang ginagampanan nito sa ating immune system. At alam nyo bang mahalaga din ang role nito sa pagkakaroon natin ng healthy skin? This morning, pag-usapan natin yan, ang role ng zinc sa ating body system. At of course, tutulungan tayo ng ating bisita, Dr. Ato Basco, isang pediatrician and child expert. Good morning, Doc Ato. Good morning, Dr. Elaine, at sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Daily Health at dito sa homepage. Yes. Alam mo, bakit nga ba importante itong zinc? Ano? Na-mention ko kanina, it is an essential trace element. Yes. No? Maraming function sa body natin na nangangailangan ng zinc. Kaya, sa mga bata, paano ba yun? Kaya nga tinawag ito na essential dahil importante. Wala talagang definite role ang zinc, but it helps in the enzymatic function, meaning team player ang zinc. It helps with other minerals para magkaroon ka ng magandang body function. Yun yung isa. Yes. Pag sinabing trace element, dahil minute lang ang amount nito. Correct. Alam mo kailangan ba, ng body natin. Alam mo ba, Dr. Elaine, na lahat halos ng pagkain merong zinc, pero 30 to 40% lang ang kayang kunin ng ating katawan. And mind you, mga nanonood ng homepage, hindi kaya ng katawan na mag-produce ng zinc. Kaya kinakailangan everyday meron kang dose ng zinc. Correct ka dyan. Alam mo, ako, pag-usapan natin, ako naman bilang dermatologist kasi, ang zinc talaga ay maganda sa katawan. It's because pagkakulang or deficient ng zinc ang ating katawan, ang wound healing ay mabagal. So kapag nagkasugat ka, medyo hindi ka agad gumagaling. Oo, tapos meron ding association ito with acne or yung breakout ng skin or yung mga pimples. No? Ngayon, pag-usapan natin syempre yung sa bata. Kasi alam ko yung mga bata nga nagkakaroon ng diarrhea, hindi ba? Tama ka anong dyan, masasabi mo dyan? Well, yung mga bata na na-stress, kung tawagin natin, kaya nagkakaroon ng mga tigyawat kagaya ng binanggit mo dahil nga nakukulangan sila ng zinc. Ang zinc requirements ng mga bata at ng elderly mas mataas compared dun sa normal population natin. Yun yung una, dahil sa edad. Pangalawa, kapag under stress sila, nag-aaral o because of pollutants, mga oxidants na nasa pollution at environment natin, magkakaroon sila ng tigyawat. Yung iba nga, nagkakaroon ng problem sa pag-aaral, yung memory gap ba kung tawagin natin. Tama ka dyan. Masyadong na-highlight nga lang na yung ibang nutrients, pero may kinalaman din ng zinc dun sa pagmatalas poor na memory, di ba? Kasi pagka nga kulang performance sa eskwela, medyo pag nakukulangan talaga sa zinc, sabi nga may kulang. No? Kaya parang yung kanilang attention ay hindi maging maganda. Tama ka dyan. At kasama din dyan na, Dr. Elaine, madalas nagkakaroon ng absences sa school ang mga bata. Bakit kamo? Dahil madalas sila nakakasakit. Biruin mo yung mga simpleng mga sakit lang like cough and colds ngayong panahon ng tag-ulan at taglamig, madali silang kapitan compared dun sa mga bata na nutritionally adapt o merong talagang zinc sa kanilang diet. Pangalawa, kapag sila'y nagkasakit na, kagaya ng diarrhea, mas matagal gumaling ang mga batang may sakit pag kulang sa zinc. Kaya binibigyan nga natin ng zinc supplement yung mga batang na hospital for diarrhea. Ayan, maganda yung sinabi mo. Alam mo, pag-usapan natin yung symptoms nitong zinc deficiency. No? Kasi kami sa derma, we are concerned about yung pagbabago sa balat, sa nails. No? Merong tinatawag ng longitudinal white band. Napapansin ko ngayon ibang mga bata na nare-refer ko sa iyo ay nagkakaroon doon sa kuko ng ibang kulay. Parang white band yan, ano? Sabihin ito? Ito yung tinatawag nating mga longitudinal band na talagang connected sa zinc deficiency. Ngayon, sa balat kasi, ay ito naman yung mga manifestation na talagang nagda-dry, nagkaka-scaly patches. In fact, meron tayong tinatawag na yung inherited zinc deficiency, hindi ba? Namamana. Namamana yung acrodermatitis enteropathica. Na merong acute diarrhea, ang baby, at meron siyang mga scaly patches sa kanyang perioral area, sa mukha, at sa kanyang mga acral at saka sa singit. Talagang nagkakaroon ng mga patches na mga namumula, dry. Madaling matuklap yung balat nila. Yan. So pag madaling matuklap, ibig mo sabihin, Dr. Elaine, ay madaling pasukin ng infection at ng ibang mga irritants and pollutants. Correct. Oo. So, eto naman, may masasuggest ka bang mga pagkain na mayaman sa zinc naman? Maganda kasi nito, halos lahat ng zinc natin ay nakukuha sa kalupaan. Correct. Sa lupa, ano? Kaya lahat ng tumutubo sa lupa, mga halaman, mayaman sa zinc yan. At lahat ng kumakain ng halaman, mayaman din sa zinc. Kaya kapag yung mga hayop na kinakain natin, kagaya ng mga baka, mga baboy, kaya lang ang manok hindi ata kumakain ng zinc yan. Pero meron na tayong mga
feeds ngayon na binibigay sa mga manok para ma-fortify. Kaya naman pati yung ating mga pagkain, Dr. Elaine, binilalagyan na lang ng zinc. Kaya lang ang ating reminder sa mga ka-homepage natin sa Daily Health, hindi po lahat ng pagkain na fortified ng zinc ay kailangan kainin nyo. Totoo yan. Ano yan, Dr. Elaine? Kasi may ibang mga junk food. Correct. Nilalagyan nila ng zinc. Hindi po maganda yan. May ibang mga kape, nilalagyan ng zinc. Oo. Hindi po maganda yan. Kaya sinasabit na lamang yung zinc. Maganda kunin ninyo yung zinc from the natural source. I agree. I totally agree. Kasi tama ka sa kalupaan, sa soil, Yes, hindi ba? oo. Na nilalagyan talaga ng zinc para pag yung halaman ay tumubo, talagang fortified na siya, naturally fortified. Kaya nga ito na lang yung pag-usapan natin pag tinanong nila, kung zinc deficient ang isang tao, natural ang gamot, lagyan mo ng zinc. Dapat. Oo. Yes. At tapos, kagaya nga na binabanggit natin, wala siyang talagang bracket kung hanggang saan ang kaya mo na zinc. Kasi lahat ng zinc na iniinom mo, 30 to 40% lang ang kaya ng katawan mo. Kaya mas maganda, kain ng kain ka lang. Pero ang maganda rito, ang pagkain mo dapat ay hindi lang marami, kundi yung quality rin. Alam mo ba, Dr. Elaine, na may napatunayan tayo na may isang halaman pala na maganda rito sa Pilipinas at tumutubo kung saan-saan na mayaman din sa zinc. Yan yung malunggay. Oo. Talaga naman ang malunggay kahit saan, kahit sa breastfeeding. Exactly. Talaga nating ipopromote natin yan. At saka kasi ganito yan, ang alam ko, pagka yung ibang during breastfeeding, medyo kulang ang zinc, di ba? That's why you need this mga malunggay na tumutulong na fortified talaga with zinc. At kagaya nga ng mga nanay na nababanggit natin, yung mga nare-refer natin kay Dr. Elaine, kapag kulang ng zinc ang nanay at siya'y nagpapasuso, nalalaglag yung kanilang ngipin. Alam mo, kasi totoo yan. nawawala yung hold dun sa gingival line. At nagkakaroon din ng paglagas ng buhok or dry alopecia. hair. Exactly. Tama ka dyan. Ayan, kaya itong pinag-uusapan natin ay napakaganda talaga. Final advice natin, Doc Ato, ano bang maa-advise mo sa ating mga televiewers ukol dito sa zinc deficiency? Okay, mga ka-homepage, tandaan po ninyo, hindi lahat ng pagkain na mayroong zinc ay kailangan kainin ninyo. Mas maganda, closer to nature, the better. At pangalawa, kinakailangan kumain kayo ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang sa ganun, hindi lang zinc ang inyong makain, kundi maging balanse. Hindi lamang inyong diet, kundi pati ang inyong buhay. Ayan, napakaganda ng sinabi mo. At this point, teka, bago ko ibato sa ating co-host, batiin natin si Dr. Rene Recio. Siya ay laging nakatutok lagi sa atin yan. Oo, ang ating magbe-birthday kaibigan. ata yung ating Kaya kaibigan. advance happy birthday, Dr. Rene Recio. At ina-announce na nga rin natin na si Dr. Del Mundo, yung ating kaibigan, national scientist, ay namatay noong Sabado. Nakikiramay po kami sa kanyang buong sambahayan at sa buong nasa mundo ng medisina at ng pediatrics. That's right, that's right. Ayan, maraming salamat, Doc Thank you rin, Ato. Dr. Elaine. Samantala, puntahan naman natin si Weng para sa isinasagawang free vaccination dyan sa labas ng ating studio. Kamusta kaya si Ate Weng? Yes, maraming salamat sa iyo, Dr. Elaine. And of course, good morning din kay Dr. Ato. Nandito nga tayo dito sa labas ng ating studio at nagsasagawa tayo ng free vaccination. Ito yung anti-hepatitis at anti-tetanus. At ngayon nga kasama natin si Dr. Larissa Yadaw. Siya po ang managing head ng Immunovax Clinic. Good morning po sa inyo, Dr. Larissa. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Ano po ang importansya nitong mga vaccination na binibigay natin? First, dun po sa anti-hepatitis. Ang HEPA vaccine ay binibigay namin para ma-prevent ang sakit na hepatitis B. Kasi kalalaunan nito, ang hepatitis B ay pwedeng magresulta sa pagka-damage ng liver na tinatawag nating liver cirrhosis at namamatay sila sa liver cancer. Dito naman po sa anti-tetanus. Ang anti-tetano ay ibinibigay natin doon sa mga tao na may mga sugat o magkakaroon ng sugat para ma-prevent ang tetano. So, wala hong conflict kung pagsabayin na mabibigyan ng ganitong vaccination yung ating mga kababayan? Wala naman. Pwedeng pagsabayin. Doktora, ano po yung mga limitations? Meron bang mga pwedeng hindi magpa-vaccine itong mga vaccine na to? Actually, ang Hepa B ay binibigay sa ages 0, newborn up to 19 sa mga travelers, sa mga OFW. At saka, actually sa ngayon, binibigay namin sa lahat except sa mga buntis. Ang anti-tetano naman ay pwedeng ibigay kahit kanino, kahit sa buntis. So far, Doktora, kumusta naman po yung ginagawa nating vaccination?
Sa ngayon, marami tayong pasyente, matagumpay naman. Kami ay magbibigay ng libreng bakuna hanggang sa 300 patients. Ito po ay continuation ng ating Eagle Bayan Caravan last Saturday. Oo, continuation to at saka sa Agosto 12. Okay, maraming salamat po, Dr. Yadaw. At back to you, Dr. Elaine. Thank you very much, Weng. At ang kanyang nakasama po ay si Dr. Lariza Yadaw. Alam mo, maganda ito. 300 ang pinagkakalooban natin ng free vaccine for hepatitis B at 300 din for anti-tetanus. Mabanggit ko lang, Dr. Elaine, maganda yung ginagawa ni Dr. Yadaw, gawa ng ito ang kauna-unahang bakuna laban sa cancer, anti-hepatitis B. Ayan. Tandaan nyo yan, mga ka-homepage, kaya importante yan. At yung tetanus nga, para dun sa mga magulang, hindi lang sa magulang, pati sa bata, Totoo. para hindi sila magkaroon ng tetanus. Ayan, napakaganda nitong ating ginagawang proyekto na ito. Kaya naman, tawagan natin si Onin. Tignan na naman natin ang kanyang ginagawa sa, I think meron ding vaccination na isinasagawa naman sila, Onin. Kamusta, Onin? Medyo siguro nahihirapan na hanapin natin si Onin. Busy. Dahil itong, alam mo talagang itong pagba-vaccinate sa mga kababayan natin. Ayan, ready. Tuloy-tuloy po tayo sa ating feeding program. At sa feeding program natin, isa sa mga nanguna sa pagkakataong ito, si Mr. Rex Malabanan, ang Vice President for Marketing ng Manila Nature's Lane Corporation. Magandang umaga sa inyo, Mr. Rex. Good morning, Onin. Ano ba ang pinakahanda natin sa umaga ito at pinakain sa ating mga kababayan? Tulad nung last Saturday, Onin, naghanda tayo ng napakaraming lugaw ngayong umaga. At ang napaka-special about this lugaw is meron tayong binibigay na life oil capsule na purong-purong malunggay ito na kasama ng lugaw, no? So every time na kumakain sila ng lugaw, ina-enjoy nilang parang kumakain sila ng napakaraming gulay. Dahil sa concentrated form ng life oil. Sa isang capsule, ilang malunggay ang taglay nito? Onin, parang kumain ka ng kalahating kilong dahon ng malunggay, no, na kinain mo ng fresh, no? At yan ang pinaka-importante kasi nandyan yung chlorophyll, vitamins, minerals, amino acids, at saka phytochemicals na makukuha sa isang malunggay. No? So may enjoy ng lahat ng mga nagpa-vaccinate today na meron silang enough vitamins to keep their health in condition every day. Sa kabuuan, ilang individual na mabibigyan po natin ng ating gulay, ng ating lugaw with malunggay? Today, siguro another 500 more. Last Friday, nagbigay tayo ng 500. Siguro ganun din today. And sa Wednesday, meron din another batch of 500. Maraming po salamat sa inyo. Mga kaibigan, yan po si Mr. Rex Malabanan, ang Vice President for Marketing ng Manila Nature's Lane Corporation. Kuma muna tayo ng isang kababayan natin na sumailalim na sa pagbabakuna sa araw na ito. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Hello po. Pangalan po nila? Crispy Perez. Ano nangyari sa inyo? Napabakunahan na ba kayo? Both anti-tetanus at saka anti-Hepa B. Ayan. Masakit po ba, ma'am? Hindi po. Parang masakit pa yung kagat ng langgam. Mas masakit pa yung kagat ng langgam. Ganong kalaking langgam ang na-encounter nyo ngayon? 2 langgam na mga cute. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Saka congratulations po kasi napaka-remarkable nitong ginawa nyo activity na to kasi talaga namang may kamahalan ng mga vaccination. So, congratulations at salamat ng marami for the services that you're affording us. Maraming salamat po, Ms. Crispy Perez. Magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, yan po ating mga kababayan. Nasa 300 hepatitis B at 300 anti-tetanus vaccine ay sasailalim po sa ating mga kababayan ngayong araw nito. Balik muna sa iyo, Dr. Elaine. Maraming salamat, Onin. Talagang napakaganda nitong proyekto na sinasagawa natin. Meron pang malunggay capsule na nakalagay doon sa lugaw. Ang malunggay nga, may available na ganito, kaya hindi mo na kailangan magtanim. Kung ayaw mo na magluto, meron na palang available na oil form itong Tama ka malunggay dyan. natin. So maraming salamat, Dr. Ato. Yes. At of course, no, syempre, iimbitahin ko ulit yung ating mga ka-homepage to join naman yung ating SDS Caravan na malapit na. It's gonna be on this Saturday na po sa Festival Super Mall, Festival Mall, Mini Trade Hall 1 and 2. At of course, yung mga nanonood sa atin, si Baby Reyes, at saka si Ruby Fundal, hello sa inyo. Ano meron dito sa SDS Caravan mo, Dr. Elaine? Yung SDS Caravan, merong medical dental check-up, livelihood, jobs fair, kompleto. Kompleto at may mga business forum. Kaya sana makasama ka namin. Ibang klase. Salamat. Depende sa pag-iimbita. Kaya iniimbitahan natin lahat ng homepage ninyo. Sana po mapuntahan at ikalat ninyo ang balitang ito. Sa Sabado na po yan. Salamat. So, sharing time na po sa aming pagbabalik.